guys! Welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-usapan natin yung guys, no? Intense yung action na yun, guys. Anyway, bago kayo sa channel ko, guys, at magulat kayo, may model sa harapan nyo. Rocker, no? Senior, hindi. Baka may gulat kayo, guys, bakit ganito forma ko? Tapos nag-claim ng security officer, security guard. Kasi, guys, ako po isa nang retired na po ako. Hindi na po ako active, guys. Hindi na po active at nagsishare po ako ng aking karanasan kasi marami tayong nadaan ng mga training at mga advanced information, advanced enhancement training tulad nung napanood natin dun sa intro, guys, no? Pag-usapan natin yon. Pero bago ang lahat, guys, ako ay gumagawa ng mga topic regarding security guard. Ang purpose natin, guys, para mag-guide natin tulad nung nangyari doon, no? Mag-guide natin yung mga baguhan, mga batang security guard na hindi dumaan ng maayos na training. At least dito sa YouTube natin channel ay makakakuha kayo ng libreng impormasyon. So kung gusto niyo makakuha ng mga video na mga impormasyon regarding pag-duty ng security guard, guys, dumalo kayo sa channel ko. Ayan, no? Pagdating nyo sa channel, guys, pindutin nyo yung playlist. Ayan, playlist, guys, oh. Pag napindot nyo yung playlist, guys, yan ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan, o. Security Guard Matters. Marami tayong mga situational, guys, na mapapanood nyo at mailagay sa isipan nyo, ma-apply nyo sa duty nyo at sa interview, madali nyong masagot pag may mga situational na interview. Kasi marami tayong sinishare na mga sitwasyon na sinishare sa ating channel. No, libre lahat yan, wala kang bayad dyan. Pakiusap ko lang, panoorin nyo yung mga ads natin. Although wala akong kinikita sa YouTube ko kasi hindi naman sikat yung channel ko. Pero hindi importante yun. Ang importante may mabigyan tayo ng kaalaman kahit 2, 3, 4, ganon. Importante may mga tao tayong magagabayan, magaguide natin sa pag-duty ng security guard. So, ito na tayo, guys. Pag-usapan natin. Una-una, guys, hindi ko po alam kung saan banda yun, anong mall yun. Wala akong info doon. Dumaan lang yun sa aking FB page, no? So, kinuha ko kaagad dahil nakita ko po yung maling responde ng security guard. Ganito ba? Paliwanag ko sa inyo, guys, ha? Kaming mga officer, kaming mga nasa ka-duty sa malalaking kumpanya, train kami paano mag-responde ng sunog. Paano mag-responde ng earthquake. May mga drilling kaming ginagawa, no? May mga drilling kaming ginagawa para paano kami re-responde. Tulad noon, may tinatawag na suicidal cases. Dapat mayroong mga training yan na binibigay yung mga mall dyan. Kasi open yung kanilang area. Monitoring, open, mga anticipation, mga batang sumasabit sa naglalaro. Kailangan may anticipation agad ang gwardiya. Kasi may mga batang malikot masyado, ang mga magulang ay pabaya. Kailangan ang gwardiya, anticipation agad, action. May anticipation ang gwardiya. Pag akyat pala ng bata, action agad ang gwardiya, ma'am. Pasuyo po, ang bata po. Ganon. So, anything. Ganito yan, guys, ano? So, hindi tayo nagmamarunong dito. Hindi tayo nagmamagaling. Pero sabi nga ni Ernie Baron, sino ba si Ernie Baron? Yun ang walking encyclopedia noong 1990s, no? Si Ernie Baron. Lamang ang may alam. O, di ba? Knowledge is power. Okay, so, okay, guys, ano? Ang pag-responde ng ganun, guys, ay hindi basta-basta nag-suicide yung babae, di ba? Hindi basta-basta. Titingnan muna natin yung reaction ng gwardiya, no? Okay. Ginawa niya, dinukwang niya yung babae. Dinukwang niya, unang-una, dinukwang niya yung babae, wala siyang harness. So, delikado siya. Kung mapigilan niya yung babae at tuluyan niyang tumalon, madala siya. Wala siyang support. Okay? Isa yung mali yun. Pangalawa, yung pamilya ng babae maaring magreklamo sa pumunuan ng mall at doon sa gwardiya mismo sa maling handle ng situation. Okay? Base sa aming training, guys, no? Base sa aming training. So, doon tayo sa magiging kaharapan mo. Alam ko ang gwardiya, good intention yung ginawa niya. But bad action.
Okay? Good intention, bad action. Bad action result to bad result. Then, doon ang demand niya. Eh, paano kung sobrang yaman yung nangyari na bata na yon? Parang, di ba, yung nangyari sa anak ni Kuya Kim? Ganong kayaman. At hindi mo na-handle ng tama ang sitwasyon. Maari kang magdemanda ng magulang ng mga pamilya ng taong involved kasi nga mali yung iyong handling ng sitwasyon. Anyway, doon tayo, no? Sa base sa aming training, guys, ay una-una, kailangan mo talagang kumuha ng backup agad. At mayroon kang tinatawag na distraction na conversation doon na hindi mo na ituloy ng nag-suicide. Kakausapin mo siya, parang madili yung kanyang kuwan, ma'am, baka may maitulong kami, ma'am. Ang tawag doon, negotiator. So wala ka pa naman negotiator, ikaw pa lang naman doon, di ba? Ikaw pa lang naman doon. Wala ka pang backup, kailangan may backup. So, una-una, kami kasi doon sa mall na nag-duty kami, may training kami tinatawag na kuwan yung responde ng sunog. Pag may tatalon sa building, sa mga floor na yan, mayroon talaga kaming ipang sasalo. No, yung kuwan. Guys, bago pala natin ituloy ito, may ipapanood lang ako sa inyo ng paano mag-responde ng professional na responde ng ganon. Sige, panoorin mo natin, guys. Okay guys, kung nakita nyo yung pinalabas kong video, hindi ko sinabing gayahin yung pag-dive nung lalaki doon, no? Hindi ko sinabi kasi cinematic na yun eh. Cinematic na style yun. Pero, koordinasyon, no? So, doon sa baba, mayroon silang nilatag na parang balon. So, wala tayo nun. At doon sa mga nagresponde, may negotiator, nagbigay ng tubig. Ay, ano ba ang problema mo? Ganon. So, may mga nakasupport sa kanya doon sa harness niya. Kasi nga, siya yung kukuha nun eh. Madala man siya sa baba, may pipigil sa kanya. Yun ang sinabi ko nung una. Doon sa gwardiya, dinukwang lang niya. Alam ko yung gwardiya, good intention pero bad action. Kasi paano kung nagpakas-hero siya, dinukwang niya yung kuwan at hinawakan niya. At yun, nadala siya. Nga din siya. At ngayon nga, tumalon nga ng tuluyan yung kuwan kasi nga doon sa action na mali niya, na-provoke na tuloy niya yung bata. Alam ko may teenager yun, na-provoke niya, tumalon tuloy-tuluyan. At maaari kang ikireklamo ng pamilya. Yun ang sinasabi ko, guys, no? So, yun ang sinasabi ko na dapat knowledgeable tayo sa duty ng security guard. Hindi tayo pwedeng wala tayong knowledge. So ngayon, sir, hindi naman kami lahat nakapag-training talaga eh. Oo, hindi lahat kayo nakapag-training. Pero mayroon ng YouTube channel na nagbibigay ng tinatawag na share ng idea, kaalaman tulad ng channel ko. Ngayon, ilan na kayo nanonood. So, matadagdagan yung kaalaman nyo, no? So, guys, tinan mo yung gwardiya, maaring, wag sana naman mareklamo ng pamilya nung nag-suicide na bata. Pero, once na may nakasulsul doon, na marunong sa batas, maaring may pananagutan ang mall at ang agency ng security guard at mismong security guard sa maling handle ng responde ng incident, no? So kung kayo naman nandun, nakaranas kayo ng ganun, una-una tawag agad ng backup agad. Sir, mayroon ka dito. Pasuyo, sir. Pagkatapos mong backup, tawag ng backup, kausapin mo agad yung mismong kuwante. Ano ba ang problema, te? Baka naman pwede kita matulungan. Ano ba, te? Gusto mo ba ng kuwan?
i-alokin mo, parang i-delay mo yung action niya. Tapos, habang kinakausap mo, yung coordination ba, saan yung kwan? Di ba? Coordination. Pagka, hindi ko lang alam sa ibang mga mall kung mayroon silang tinatawag na training ganun, na pag nasa third floor, anong side, anong kuwan, agad-agad mayroon silang iaabang doon na in case malaglag o tatalon talaga yung tao, may pangsalo. Dapat may ganun. So, officer na ang bahalang mag-action noon. Pero ikaw, gwardiya, dapat yun lang tamang action lang ang gagawin mo. I-negotiate mo siya at i-delay mo yung action niya gagawin niya. Malay mo naman madala sa pagguan. At yung pakikipag-negotiate mo, ano bang problema mo? Baka naman pwede natin ganun-ganon. Mabigyan ng action yung problema. Aalokin mo siya kung ang dapat mong i-alok para hindi niya ituloy. Kuya, inapi ako ng tatay ko kasi nabuntis ako. Ganun-ganun mga drama sa mga kuan. O kaya, walang nagmahal sa akin. Hindi nagkamali ka, Baka pwede na pag ganun. I-negotiate mo muna yung nagkukuhan kasi nga, tuliro yung isip nun. Di ba? Ngayon, dinukuha mo siya. Inabot ng gwardiya, wala siyang harness. Inabot niyang ganun. Ang lalo niyang naprovoke na tumalon yung bata. Yung teenager. Maaari kang mareklamo doon, guys. So, kailangan mayroon kang tinatawag na proper action sa incident na ganun. Para hindi tayo ma-complain at mademanda ng mga kamag-anak ng instead na gusto mong tumulong, you have a good action, good intention, but bad action. Okay, guys? Okay. Kaya dapat may mga training yung gwardiya. So, kung wala kayong training, dapat ganito mga video na papanood nyo. Kami mga nasa building o kaya nagtitraining, natawa nga ako dun sa kasama ko. Nasa Ortigas kami naka-duty. So, training kami. Ang gagaling namin sa training. Earthquake drill, mga ganun. Eto guys, naglindol na nga. Naglindol na. Ang kasama namin na nag-duty, naunang lumabas sa building. Nagsisigaw. Lumabas na kayo, ang lakas ng lindol. Mabuti naman, hindi ganong damageable yung lindol. Wala namang gaanong epekto sa paligid doon sa Ortigas. Naayos naman. Kaso lang, nung after ng incident, ay naging cane ko yung aming kwento ng mga gwardiya. Kasi, alam mo sa kuan, sa proper procedure talaga ng mga gwardiya, supposed to be dapat inform at check the area na walang taong maiwan doon sa area mo. Ikaw ang supposed to be huling lalabas doon. Ganun ang katotohanan. Kaso lang yung kasama namin na unang lumabas at nagsisigaw doon. So, naging comedy. So, yung sinasabi ko guys na may proper knowledge tayo regarding sa duty natin bilang gwardiya. Kasi nga, kung magiging mali ang aksyon natin, maaari tayo ang madidemanda tulad ng suicidal ng ginawa. So, o kaya naman, kung hindi ka na-demanda, ikaw pa ang napahamak. Tulad ni Kuya, dinukuwang niya yung babae na wala siyang harness. So, in case na madala siya, dahil ang gusto niya mangyari, mailigtas yung babae, no? So, mabigat yun eh. Mabigat yung babae na yun eh. So, kaya mo bang kuhan yun? Isang kamay mo lang nakahawak doon, tapos isang kamay ganun. So, hindi proper. Kung nadala ka, nadamay ka pa dun sa problema ng bata na yun o ng teenager na yun. Nadamay pa yung paghahanap buhay mo. So, mali. Kaya, I hope na itong video na to magbibigay ng tinatawag na kaalaman sa inyo na pag nag-responde kayo, wag kayong tinatawag na wag niyong suluhin ang sitwasyon na alam nyo hindi nyo kayang aksyonan na mag-isa. Kailangan nyo ng backup. Ngayon, yung action taken ng situation, let the officer will decide what is the proper action to do. No? Kasi nga, hindi ikaw yung tinatawag na chain of command. Magtatawag yung officer nun eh. Alright, balon,
the ground floor side, the right side of the third floor suicidal attempt. Ganun, ang bibigay ng order ang officer nyo. Ikaw ay magbibigay ka lang ng tinatawag na action dun sa utos ng mga officer. Kung hindi ikaw ang negotiator ng kuan o kaya hostage taking, ayun, suicidal, hindi ikaw ang negotiator, huwag kang pumapel. Pabayaan mo yung binigay na negotiator doon sa inyong kumpanya. Siya yung negotiator, siya yung may proper training how to handle. So huwag kang epal, no? Huwag kang i-epal dun sa sitwasyon. Ikaw ay mag-a-assist lang sa sitwasyon na meron ka. Okay? Yung ang una mong action talaga is to call back up to your situation. Then, kung ano yung utos ng mga opisyal mo, yun ang gawin mong taken action. At may tinatawag na PPA agad kung may mga gagawin. Ano yung PPA? Personal Protected Equipment. Kadalasan yan. Kasi nga, hindi pwedeng mano-mano lang tayo. Tayo naman ang madidisgrasya. Okay guys? So I hope na ito ay malinaw sa inyo guys. Kung malinaw, sana mabigyan nyo like. Ngayon, kung nalabuhan kayo, napangitan kayo, dislike the video guys. At huwag kalimutang mag-subscribe ang hindi pa subscriber. Notification bell, dama nyo na. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!